Ang salita ay Diyos, naging tao ang salita. Ang salitang nagbigay ng kagalakan sa atin, ang kanyang mga salita kung saan nakukuha natin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Sama-sama po tayo manalangin upang ang paggabay ng banal na Espiritu ay ating makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sapagkat isang Diyos na banal ang tumatawag sa aming mga makasalanan upang sa mga oras na ito, kami ay bigyan mo ng pinakamahalagang biyaya sa bawat araw. At iyon ay ang pagkaing espiritual ang iyong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras.
Ano po man yung aming nasabi, naisip, naikilos, alam namin, Panginoon, na sa iyo namin yun ginawa. Patawarin mo po kami, inisip mo po ang aming puso, ang aming espiritu. Luklukan kami ng iyong Espiritu Santo. Kami po ng aking brother husband na si Brother Anthony. Pagkalinisin mo po ang aming puso, bigyan mo po kami ng kababaang loob na may pahayag o ng mensahe. Itago mo po kami sa iyong liwanag. Ikaw po lamang ang gusto namin maipagmalaki, lalo na ngayong Pasko, pag-alala ng iyong pagsilang. Isang dakilang regalo ang binigay mo sa amin. Marapat lamang na sa araw na ito, ipagmalaki namin ang iyong kabutihan, bigyan namin ng pagpapasalamat, papupuri ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa pagdating mo sa mundong ito, na ang salita ay naging tao, nagkaroon ng kaganapan, at tunay nga, ikaw, Panginoon, ang kailangan namin na maging ilaw sa aming buhay. Dalangin ko din po ang makakarinig ng iyong mga salita. Panginoon, pagkalinisin mo po ang kanilang mga puso, sa pang oras na ito, ibigyan nila ng paggalang, pagtuon ang iyong mensahe, Panginoon, na magkaroon din sila ng sarili nilang pagninilay sa mabuting balita. Ito po ang pinakamagandang regalo na maibabalik namin sa iyo, sapagkat itong araw na ito ay para sa iyo, Panginoon. Tunay nga na kapag linggo, ito'y araw ng pamahinga at araw para sa iyo, at higit sa lahat, sa isang beses sa isang taon, itong December 25, 2020, nawa may lift namin ang iyong pangalan, mabigyan ka namin ng kagalakan, maibigay namin yung pinaka-the best namin sa tulong mo, Panginoon, sapagkat wala naman kayong magagawa kung wala ka. Lahat ng stress, lahat ng kapaguran, lahat ng mga negative thoughts, in Jesus' name, kinakasout ko, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. Nananalig kami na nandito ka sa kalagitnaan namin. Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy mong bigyan ng ilaw ang aming mga isip na nadidiliman, sapagkat ikaw ang aming kagalakan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang magandang balita ayon kay Juan, unang kabanata. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan,
Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pupunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na, bago pa man ako ay panganak. mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Jesucristo. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Merry Christmas po! Ngayon po ay ang pinaka-espesyal na araw ng mabuting balita. Bakit? Sapagkat tuwing linggo, tayo po isa sa mga utos ng Diyos na tayo magsimba para sa Kanya, di po ba? Pero isipin natin na sa loob ng isang taon, minsan lang ang Pasko. At ngayon po itong araw na to, December 25, 2020. So welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita online through Facebook. Everyday po yan, sapagkat tayo ay araw-araw na binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Araw-araw kahit papano, no? Tayo nakakakain pa rin. Kahit sa panahon ng pandemic, panahon na marami tayong pagsubok. Pero higit sa lahat, higit dyan ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, ang pagkaing espiritual. Kailangan meron tayong daily bread. Hindi natin pwedeng pagmalaki sa Panginoon na, Lord, alam ko na yung 10 utos mo, alam ko na yan, palagi ko nang naririnig yan. Hindi eh. Kung talagang alam natin ang salita ng Panginoon, dapat ito ay isinasa buhay natin. Kaya patuloy pa rin tayo nagkakasala at marami pa rin tayong kahinaan na hindi natin mapagtagumpayan. Kaya ito pong Facebook Live na ito ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Sapagkat araw-araw lagi siya naghahanap ng tupang naliligaw. At kapag tayo po ay nagkakasala, tayo yung hinahanap ng Panginoon. At salamat na lang sa Panginoon sapagkat kahit sa pamamagitan lang na online, Facebook Live, tayong mga Facebook friends ay nagkakaroon ng koneksyon papunta sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon di natin nakita yan kahit kailan. So sinasamba ang Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. So tayo ay hindi lang naman katawang lupa, hindi lang naman tayo kaluluwa. Meron tayong kaluluwa at espiritu. So dapat everyday may connection, malakas. Kumbaga sa wifi, malakas yung connection natin ng spirit natin kay God. Sapagkat ang katawan ang spirito ay laging handa, pero mahina po yung ating katawang lupa. Prone tayo sa kasalanan, sabi nga, likas tayong makasalanan. So, kailangan ng kalikasan ng Panginoon ay sumaatin. Amen po. Dapat mabatid natin na sa panahon ng pandemic, ang pinakamahalagang ayuda na maibibigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Sapagkat lahat naman dito sa mundo ay pinapahiram lang, pinagkakatiwala. Is either may talent ka, may mga properties ka, pamilya mo, buhay natin. Lahat yun pinagkakatiwalaan, no? Hindi yun magtatagal. Kumbaga, temporary lang. So, kailangan we have to seek first the kingdom of God. Kasi yun yung permanente. Yun yung forever. So, kailangan talaga tayo ay makarinig ng mabuting balita every day. Every day po talaga. Kasi utos siya ng Panginoon na pagnilayan ang kanyang mga salita. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Sapagkat sa bawat pagising natin sa bawat umaga, every gising is a blessing. Anong ina-expect ni God sa atin? Maging bagong nilalang tayo. Amen po. So matunog na yung pandemic ang salitang new normal, pero new creation ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Upang sa ganon, masunod natin ang kanyang Great Commission, ang ipalaganap ang mabuting balita. Maging online alagad tayo. Ano ibig ko sabihin? Lahat ng tao, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat may hawak na cellphone. So, ba't natin gamitin yung cellphone natin para ipalaganap ang mabuting balita? Para yung ating faith or ating pagnanalig lalong lumalim. Amen? Yan ang kailangan natin ngayon because Jesus will come anytime. Parang ang magnanakaw. Di natin alam kung kailan at kung paano, kung saan. Salamat na sa Panginoon itong December 25, 2020, ipinagkaloob pa niya. Biro mo, nagsimula ang pandemic, month of March. Ngayon, December na, kumbaga sa babaeng mutis, kabuhanan na niya ngayon, no? So sana may nangyari sa loob ng 9 na buwan. Sana napalalim natin ang ating relasyon sa Panginoon. At since December 25 ngayon, Pasko ngayon, ituon natin ng 100%. Ibigay natin yung regalo. Ano yung regalo natin sa Panginoon? Ang ating puso. Amen. Itong gospel na ito, magbibigay kami ng aming mga reflection. Tiyak meron din po kayo. Kaya sana nakatuon tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen po. So, ngayon po ay makakasama ko po sa pagninilay ng Friday Gospel since December 25, 2020 nga po ngayon. At ang binasa po natin Gospel ay mula kay San Juan, chapter 1 verses 1 to 18. Tungkol po ito ang salita at naging tao ang salita. Amen? So sana po pakinggan. Alam niyo po, isa to sa mga napakagandang gospel na yung iba hindi nila alam kung ano ba ibig sabihin nito. Kasi kung ililiteral mo lang, minsan mahirap intindihin. Pero kung nakakilala na tayo sa Panginoon, alam na natin kung ano ibig sabihin ito. Pero naniniwala ko na kahit pa ulit-ulit yung gospel na yan, meron at merong bagong yung mensahe sa atin. So magandang gabi sa iyo, brother husband. Magandang gabi naman. Okay. Sister. Siya po ang aking asawa. Naglilingkod po siya sa simbahan bilang lay minister. Matagal na rin. Ilang taon na ga? 16. 16 years. Salamat sa Panginoon. At of Salamat course, sa isa to sa mga gusto niyang ipahayag yung kanyang reflection tungkol sa salita. So, magsimula ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sister Wife, Angelica, at sa mga taga-subaybay nitong program mo sa Facebook Live, ang Word of God. Akma sa Gospel ngayong gabi ang iyong programang Word of God. Alam mo kung bakit? Si Jesus kasi ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, or si Jesus ay ang Word of God who became flesh. Gaya ng nasa Gospel of John, na siyang ating itinampok sa gabing ito. Sisimulan ko ang aking reflection sa isang tanong. Sino nga ba si Jesus para sa iyo? O sino nga ba si Jesus para sa kanya or para sa kanila? Para sa akin, si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos gaya ng sinabi sa binasa nating gospel ngayon. Ngunit nakakalungkot na sa iba, si Jesus ay isa lamang tao. Taong kagaya natin, hindi nila tinatanggap si Jesus gaya ng mga kababayan niya. Hindi siya tinatanggap ng sarili niyang bayan. Samantalang pinaglingkuran niya ang mga ito. Pinakain niya, pinagaling, at marami pang ibang miracles na ginawa niya para sa kanila. Ngunit sila rin mismo ang sumisigaw na ipako siya sa krus. Yung mga tao na yun na tinulungan niya dati, ng mga pinagaling niya, pero nag-turn against din sa kanya. Kahit sa panahon ngayon, meron ding ayaw siyang tanggapin bilang Diyos. Kaya nga, yung iba, di ba, wala silang Pasko. Hindi nila ipinagdiriwang ang Pasko sa ibang mga congregation o sa ibang religion. Ngunit sa mga taong tumatanggap sa Kanya,
Ano naman kaya ang ibinigay niyang gantimpala? Binigyan niya sila ng kapangyarihan at anong kapangyarihan ito? Ito ay ang kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Salamat sa Panginoong Jesus. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga tumatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging mga anak ng Diyos. Gaya ng sinabi sa isang article na isinulat tungkol dito sa English. Pwede ko po bang basahin? All who receive Christ through faith become children of God. This is described using the Greek term exousia, often translated as a right or an entitlement. There are spiritual honors given to all believers simply on the basis of being part of that family. However, this also implies the power to do something. Becoming a child of God doesn't simply result in privileges but spiritual power. A name in literature or in a legal document and in conversation is a symbol of that person. The name of Jesus is not a magical formula or a voodoo incantation. Faith in the name of Jesus means trust in His person, His sacrifice, and His salvation. This is not for everyone, however. This verse specifies that power or right is only extended to those who receive Him. So, yung pong gift na or power na binigay ni Jesus sa atin ng mga tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay yung pagiging anak ng Diyos. So, sa pagiging anak ng Diyos, napakarami po natin na pwedeng gawin na spiritually na ibinigay sa atin ng Panginoon. Isa na rin po dyan is siyempre pag anak ka ng Diyos or pagka tinuring ka na anak ng Diyos, kasi ang mga anak ng Diyos dapat maging banal. So, kapag nasa iyo ang kabanalan ng Panginoong Diyos, sumasayo ang Holy Spirit, napakaraming mga bagay na magaganda at mabubuti na pwede mong gawin. Dahil di ba nga sabi ni sister wife ko na si Angelica, na sabi niya, kapag nasa iyo ang Holy Spirit at maraming gifts ang Holy Spirit na kagaya ng paggawa ng mabuti, ng pagpipreach, ano pa sister? Ano pa yung mga gifts of the Holy Spirit? Yeah, mga gifts of healing. Di ba po? Napakabuti ng Diyos at sa pamamagitan ng Holy Spirit ay marami tayong pwedeng gawin talaga. So, isa 'yon sa mga power of being the children of God. At kapag syempre 'di ba, kapag tayo ay nasa Panginoon, of course, marami tayong mga challenges na ma-encounter, but dahil sa power na ibinigay ng Panginoong Hesus ay malalagpasan natin ang lahat ng iyon. Kaya po yun nga po ang gusto kong i-point out dito sa aking reflection is ang pagtanggap at pagsunod sa Panginoong Hesus. Yun po. Marami pong salamat. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Ga. So ako naman po, ang reflection ko tungkol sa gospel ngayon, sabi nga ang salita ay Diyos at naging tao ang salita. Alam po nyo na may mga ibang sekta na hindi sila naniniwala sa Panginoong Heso Kristo. At nakakasakit ng loob yon sa ating mga Katoliko sapagkat napakahalaga ng ginampanan sa ating pananampalataya ng Panginoong Hesus. Di po ba sabi nga, Jesus will come anytime. So, paano pagdating sa Judgment Day? Sino bang maghuhusga? Ang ama ba o ang anak?
pag tayo na nasa Judgment Day, no? So, imagine natin, nandun na tayo, nakapila na tayo, no? So, hindi natin alam kung tayo ba nakasulat yung ating pangalan sa Book of Life. Kung di ka naniniwala sa Panginoong Jesus, tapos pagdating ng Judgment Day, siya yung nakaharap sa'yo. So, paano na? Di po ba? So, kailangan talagang pagpahalaga natin sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Jesus, kasama na ng Ama noon pa. Amen. Akala siguro ng iba, ang Panginoong Jesus ay nag-exist lang sa New Testament. Hindi. Sabi nga kung alalahanin niyo yung Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, anong sabi ng Ama? Likhain natin ang tao, kawangis natin. So, hindi naman sinabi ng Ama na likhain ko natin. Ibig sabihin, sa pasimula pa, nandoon ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesus. So, talagang walang question pagdating sa kalikasan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen po. Hindi nga lang siya ipinakilala noon, no? Marami pang nagdaan na isinugong mga propeta, mga hari, bago nga sa dumating na ang Panginoong Jesus. Ganyan tayo kamahal ng Ama sa Langit. Biro mo, ang dami na niyang pinadala, sila yung mga kilalang propeta, sila Abraham, sila, di ba? Ang dami, sila Haring David. Pero wala lahat yun ang ganun pa rin, nagkakasala pa rin ng tao, binigay na niya ang Panginoon. Kumbaga sa tinodo na ng Diyos Tinodo na niya lahat. Ipapadala ko na ang aking ama. Ang aking anak, upang sa ganon, sino mang sumampalataya dito ay hindi magpahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng offer sa atin ng Ama, buhay na walang hanggan. Sabi nga taas ang kamay ng sinong gustong pumunta sa langit. Lahat tayo magtataas. Pero ano naman ginagawa natin? Makalangit ba? Amen. So, ibinigay ng Panginoon, ng Ama sa langit, ang Panginoong Hesus Kristo. Para siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen? Hindi lang yun. Hindi pa nakontento. Nung umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, ano kung iniwan? Ang kanyang patnubay, ang Holy Spirit. Open book na ang Bible Sa panahon ng Panginoong Jesus, medyo nagdadalawang isip pa ang mga tao na, siya ba yun talaga yung anak ng Diyos? Di ba, no? Kini-question yung kanyang authority Ang nagki-question pa sa kanya, mga Pariseo. Kung sino pa yung mga nakakaalam ng kautusan, yung pa nagki-question. Pero ngayon, sa panahon natin, 2020, tapos na yung story Open book na. Alam na natin na talagang siya. Wala nang kailangan mag-question pa. Pero meron pa rin meron pa rin. Kaya nga sabi nga po dito sa gospel na sinabi natin, na naparito si Juan Bautista. Anong naging role ni Juan Bautista? Di ba siya yung isinugo ng Diyos upang magpatotoo patungkol sa ilaw? At sino yung ilaw na binabanggit? Ang Panginoong Jesus. Amen? Bakit andyan na yung ilaw Siya na yung magiging, kasi sa panahon ngayon, maraming tao na patuloy pa rin nagtatago sa dilim. Ibig sabihin, ayaw nilang mahayag ang kanilang mga kasalanan. Itinatago nila sa dilim. Pero sad to say, maraming tao na hindi natakot magpakita sa dilim. Ano ibig ko sabihin? Kamukha namang nangyayari ngayon, di ba? Yung viral na balita tungkol sa pulis na binaril yung mag-ina. Di ba? Hindi na, hayagan Yung madilim na, yung kadiliman, yung kanyang kasalanan, hindi niya na itinatago Talagang hayagan Kaya nga, iba na yung kasalanan ng tao ngayon Kumbaga, ama, nire-rape yung sariling anak, yung asawa, china-chop-chop. Hindi na maitago ang kasalanan ng tao. Yung mga same-sex marriage, yung mga divorce, talagang pinipraise pa tinatangkilik ng tao. Bakit? Sapagkat yun ang napapanood sa TV Kaya tuloy akala ng mga taong hindi nakakarinig ng salita, tama yun. Hindi lahat ng ginagawa ng nakikita natin sa TV, mga ginagawa ng mga kilalang tao, kailangan nating sundin. Sabi nga, ginagawa naman ng marami parang majority wins, no? Hindi Kaya kailangan lagi tayo updated sa salita ng Panginoon para nakokontra natin. Hindi okay na pala ngayon ang divorce, pero sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen. At kung sakali man, na talagang hindi maiwasan ng paghihiwalay, anong sinabi ng Panginoon sa Bible? Kailangan may kasulatan. Di po ba? So marami Kung tutusin, napakaraming ibinibigay na ilaw ang salita ng Panginoon. Sabi nga ang katotohanan, nasa salita lang ng Diyos. Yan lang yung totoo.
Yan lang yung hindi magsisinungaling. Pero maraming tao na ayaw doon sa salita ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi nila Kontra eh. tinatanggap. Oo, kontra eh. Kasi human will eh. Kahit na ba narinig na natin na huwag kang mangalunya, bakit marami pa rin nangangalunya? Kasi ayaw nila yung katotohanan na yun. Meron silang sariling tawag nga eh. Dahil nga sa tayo likas na makasalanan, sinusunod natin yung gusto natin. Kumbaga, imbis na sundin natin yung utos ng Panginoon, kinokontra natin kasi, Lord, hindi ako komportable yan eh. Hindi ko gusto yan eh. So, hindi nila tanggap ang Panginoon Jesus. Yes, Sa kapag mga hindi na, bagay na yun. hindi, may mga tao na sinasabi lang nila na kilala nila ang Diyos, kilala na ang Panginoon, pero yun nga lang, yun nga mababaw lang ang pagkakakilala. Sabi nga, patay ang pananampalatayang walang gawa. At hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok doon sa ino-offer ng Diyos Ama na langit. Kundi yun lang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, si Juan Bautista, talagang inihanda niya, nauna siya sa Panginoon, para ipakilala ang ilaw, hindi yung sarili niya. Amen? Ipinakilala ni Juan Bautista ang Panginoon. At talaga naman, masasabi natin na, kapag tayo, hindi lang pananampalataya eh. Once na nanampalataya ka na sa Panginoong Jesus, kailangan maging, tularan mo na yung kanyang maginawa. At alam naman natin kung ano yung mga ginawa o ginampanan ng Panginoong. Wala siyang ginawa everyday, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Kaya yung mga nararanasan nating pagsubok dito sa mundo, kaya ba natin yon? Yes, kaya natin kapag ang Diyos ay nasa atin. Pero pag wala, hindi natin kaya. Kasi nga tayo likas na makasalanan. At yun nga, sabi dito sa gospel, naging tao ang salita. Amen? At yun nga yung Panginoong Jesus, yung siya'y nagkatawang tao, sa pamamagitan niya, sabi nga, anong sinabi niya? Pagpapatunay na siya talaga yung anak ng Diyos. Yung mga sinasabi niya galing sa Ama. Ano yung winika niya? Ako at ang Ama ay iisa. Amen. Ako ang Ama ay iisa. Di po ba? Talagang ganyan tayo kamahal ng Ama sa langit. Although, hindi nagpakita, hindi mismo ang Ama ang nagbumaba para magpakita sa atin. Pero, ganyan tayo kamahal eh. Yung buktong na anak niya, no? Ipinako sa krus. Di po ba? Perfectong anak ng Diyos, pero ginawa lahat yun. Para sa salvation natin. Maramdaman sana natin yung pinakamagandang regalo ngayong Pasko na ibinibigay sa atin ng Ama sa langit. Amen. Sayang naman, di ba? Minsan lang tayo dito mabubuhay sa mundo. Sana ibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Kasi mahirap magsisi sa huli eh. Na hindi na nga tayo ipinako sa krus dahil talaga hindi naman talaga tayong karapatang ipako dahil makasalanan tayo, no? Pero ginawa na ng Panginoong Hesus para sa atin eh. So, ang gagawin na lang natin, ituloy papunta sa langit yung ating mga gawain. Amen? So, sa ating buhay, i-ano naman natin sa practical nating buhay, no? Paano natin makikita sa buhay natin na nasa atin yung salita? Ibig sabihin yung salita nasa atin ng Panginoong Hesus. Yung ating mga salita. Nakakatulong yan para ipakilala natin ang Panginoong Hesus. Kasi sa bawat binibigkas nating salita, dapat nakikita sa atin ng Panginoon. Kaya kung ikaw yung taong palamura, mga taong naninira ng kapwa, chismoso, chismosa, hindi makikita sa atin ang Panginoon. So, naalala ko na naman yung pulis. Hindi ba, nagmumurahan sila doon, no, sa senaryo, no? So, ano yung mga lumalabas na salita sa kanila? Wala doon ang Panginoon. At alam naman natin, ang sabi nga, ang dila, pinakamaliit na parte ng ating katawan. Pero makamandag, sabi sa Bible. Kasi kapag once na nagsalita yan, pwede yung makasira. 10 taong relasyon, isang salita lang. Doon sa pag-aaway, no? Pag nag-aaway, magkapagsalita ka lang ng talagang hindi niya nagusto, natapakan yung ego, yung pride, ay nako. Pag may baril yan, talagang babariling ka. Sabi nga kapag galit ang tao, hindi na nakakapag-isip. Pag nakapag-isip na, huli ng lasa, sabi sayang. Ba't ko ginoo, di ba? Kaya importante na yung salita natin, pag lumabas yan, nagiging tao in a sense na si Jesus Christ ang nire-represent ng ating mga salita. Amen? Kaya kailangan talaga, sabi nga kung ano yung laman ng dibdib
ng puso, yun yung lumalabas sa nguso. Sa bibig. Oo. Kaya kung punong-puno ng galit yung puso mo, talagang ang bilis mong magalit, ang bilis mong, di po ba? Nawa, ito pong gospel ngayong Pasko, mapagnilayan natin, no? Maisama natin sa ating pagninilay ang katanungan na ito. Sa buhay po ba natin, ano yung mga salita ng Diyos na pwede natin gamitin para matalikuran natin ang ating mga kasalanan? Anong ibig ko pong sabihin? Kung limbawa, ikaw isang taong mayabang, mataas yung pride, no? Talagang untouchable ba tawag doon? Anong salita ng Diyos ang pwede sa'yo? Kung halimbawa, ikaw naman taong hanggang ngayon, Pasko na, di ka pa rin nakakapagpatawad. Ano yung salitang bagay sa'yo? Kung halimbawa na, ikaw naman taong maramot, di ka mapagbigay. Ano yung salita? Kaya napakahalaga talaga. Nasabi ka ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay, sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sapagkat nung tinukso ang Panginoong Hesus sa ilang, ano yung binato niya ng binato sa dyablo? Nasusulat. Puro salita ng Diyos. Kaya tayo mga tao, mahalaga na may kaalaman tayo. Kasi walang kabuluhan na cum laude ka nga, talitalino mo nga. Pero pagdating naman pala sa salita ng Diyos at sa pagtupad nito, wala kang ginagawa. Hindi mo isinasabuhay. Amen? Itong salita ng Panginoon ang ating ilaw. Dito naliliwanagan ang ating isip. Ang salita ng Panginoon mapagmahal. At ang mahalaga pa rito, sa bawat salita ng Diyos na kapag sinunod mo, ang bawat salita niya may pangako. At kapag sinunod mo na yung salita niya na may pangako, higit sa lahat may gantimpala. So, may kalugi-lugi ba sa salita ng Panginoon? Di ba wala? Walang-wala. Kaya sana sikapin po natin. Sikapin po natin na, at saka ang salita nga pala, no, nilagyan ko nga pala ito ng hashtag, the power of the word. Ibig sabihin, ang salita ay may kapangyarihan. Sa mga simpleng bagay lang na ginagawa natin, mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Halimbawa, pagising mo pa lang sa umaga, sasabihin mo na tinatamad ako. Ay, may kapangyarihan yung mangyayari yun kasi, di ba? O kaya pag meron kang pagsubok, sabi mo, hindi ko na kaya to, magpapakamatay na ako. Magkakaroon ng kapangyarihan yun. Kasi nga yung salita, may kapangyarihan yun eh. Yan yung nag-uutos, nagdidikta sa ating isip. Tapos, yung pagka nasa isip na natin yung salita na yan, ikinikilos na yan ng mga senses natin. Di po ba? Kaya kailangan, yung salita natin at ang salita ng Diyos nagkakaisa yan. Upang sa ganun magkaroon ng kapangyarihan. At sa bawat araw na tayo'y nakikinig ng salita ng Panginoon, kahit dito lang sa Facebook Live, maniwala ka man o hindi, yan ay nagpapagaling. Habang nakikinig tayo, nagninilay. Naniniwala ba kayo nagpe-perform ng miracle si God? Kasi di ba pag nagpapagaling siya ng mga bulag, nakakakita, mga lumpo, nakakalakad, di ba nagsasalita siya? So, gagaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Di ba gumagaling? At pag gumaling, anong ginagawa? Nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. So, sana po isipin natin ngayong Pasko, ano pa ba yung mga kahinaan ko? Kulang ako sa pagsunod ng salita ng Diyos. Naalala ko tuloy kahapon, nagsimba tayo. Di ba may part doon sa misa na yung bagong kumuha ng komunyon, luluhod. At sasabihin natin Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ba? Akala natin sinasabi lang natin yun, pero hindi. Yun ay ating commitment bago natin kunin o tanggapin yung komunyon. Isang salita, araw-araw, hindi lang naman isang salita ang naririnig natin sa Panginoon. Pero tayo mismo sa pananampalataya natin, bago natin tanggapin ang komunyon, sinasabi natin, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So, mapapagpagaling. Hindi lang siya information, kundi transformation. Amen? Amen. So, tayo po'y sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Muli sa buong taon mula January hanggang ngayon, December 2020, araw-araw kang nagpapaulan ng iyong mga salita. Mga salita na nagiging kagalingan sa panahon na kami bagsak na, punong-puno na ng problema. Pero pag naaalala namin, Panginoon, na huwag kang mawalan ng pag-asa, mahal kita, lumapit ka sa akin,
mga salita na talaga namang makapagbibigay sa amin ng pag-asa, makapagpapalalim sa aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga na ang iyong mga salita ay hindi nagbabago noon, ngayon, at kahit kailan. Ang salita ay Diyos. At ang salitang yan ay ang Panginoong Jesus. Nawa, lagi nating panabikan na marinig na may kagalakan ang salita ng Panginoon, sapagkat yan ang pagkain ng ating espiritu. Patuloy po ako nagpapasalamat sa pagbe-bless mo sa aking pamilya, Panginoon. Patuloy nawa ang salita mo ang maghari sa aming tahanan. Gayon din ang panalangin ko po para kay sa pamilya ni Sister Pray Manalo, sa Sister Connie Glenn Dorde Guzman, Sister Domingo. Gayon din po ang panalangin ko para sa pamilya po ni Brother Danny Franco Glico, kay Brother Bernardo, kay Brother Immortel, gayon din po kay Brother Kunanan, Sister Felipe, Sister Teresa Dorde de la Cruz, at sa lahat po ng mga Facebook friends ko po. Dinadalangin ko sa pangalan ng Panginoon Jesus na ang kanilang pamilya, laging ang iyong salita ang nasusunod. Sa mga mag-asawang nag-aaway, laging ang salita mo ang magiging referee para sila'y magkasundo. Sa mga anak na dapat sumunod sa kanilang mga magulang, lagi ang salita mo ang kanilang pakinggan. Ang salita mo ang siyang kailangan naming ayuda sa panahon ng pandemic. Ang salita mo na kapag sinunod namin ay nagbibigay ng pangako. At kapag nagbigay ng pangako, talagang nagbibigay ng gantimpala. Maraming salamat. Ngayon din, Lord, dinadalangin ko ang aking mga kapatid na may karamdaman, si Sister Angel Cunanan, si Brother Carl Nathan, si Sister Leia Calma, si Sister Teresa de la Cruz na may ubo, patuloy na ubo. In Jesus' name, pagalangin mo po sila, Panginoon. Ito mga kapatid ko na may brain tumor, may leukemia, may COVID. Naku po, Panginoon. Napakahirap po talaga na may sakit sa panahon na ito. With higit sa lahat, yung kagalingang espiritual ang gusto mong magkaroon ng kagalingan sa amin. Lord, maraming pong salamat sa taong ito, 2020. Napakarami pong dinanas namin na pagsubok, bagyo, lindol, pandemya. Pero ito pa rin kami, Lord. Salamat, Panginoon. Andito pa rin kami. Buhay pa rin kami sa awa mo. Nawa, mas makita pa rin namin na positibo sa mga pangit na nangyari sa aming buhay. Makita pa rin namin ang iyong salita, ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa aming Panginoon. Nang iyong mga salita ang magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, kung saan wala ng problema, wala ng sakit, kundi nasa sa presensya na kami ng aming Ama sa Langit. Maraming salamat, Lord. I-bless mo po ang gawain nitong online, The Word of God, Daily Gospel. Pagpalain mo to, Panginoon, na gamitin mo ko everyday na maging daluyan. Yung mga nakakasama ko pong mga tao na willing na ipahayag yung mabuting balita. I-bless mo sila, Lord. Higit sa lahat, dinadalangin ko po ang mga taong patuloy pa rin wala sa iyo, Panginoon. Nawa maging parte ng kanilang buhay ang iyong salita, sapagkat ito ang pinakamahalagang biyaya na natatanggap namin sa bawat araw. Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw, tawarin mo kami sa mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso, at diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat po. Ibibigay po ni Lord ang December 26, 2020. Saturday Gospel po, makakasama natin si Sister Rosel Reyes. At siya din po magbibigay ng pagninilay. Actually, ang alam kong gospel bukas is tungkol sa mga pag-uusig na darating. Naku po, di ba? Kumbaga, bibigyan tayo ng paghahanda o babala ng Panginoon. Kamukha kanina, lumindol, di ba? Naramdaman mo. Diba? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos.
kung tutusin hindi naman kahit sasamahan ng tao ngayon hindi naman dapat lindo lang ibigay sa atin baka isang kurap lang niya pabalikin na niya ang Panginoong Hesus Pero biro mo pandemic pa lang. Kumbaga pinaghahanda pa lang tayo. Ganyan kabuti ang Panginoon. So sana mabatid natin na itong gospel na ito ngayong December 25, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na sa kanyang salita, yun lang ang totoong kayamanan. Kapag ang salita ay sinasa buhay mo, mayaman ka pa sa bilyonaryo. Nasa iyo na lahat. Magkakaroon ka na ng contentment. Magiging simple na lang yung mga gusto mo. Kumbaga, wala kang hahangarin kundi yung Panginoon na lang. At talaga namang magkakaroon ka ng kababaang loob dahil sa salitang yan. Amen. So, ngayon po bago ako magtapos, gusto ko po sanang ibahagi sa inyo yung isa sa mga dahilan kung bakit ko talagang sineryoso ang salita ng Panginoon. Talagang lumalim yung aking pananalig sa Kanya. Itong isa sa mga na-compose kong kanta, ang title is Pananalig Ko. Ito pong kantang to talagang on the spot. Kung ano ito talaga yung nilaman ng puso ko. At nawa, ipaparinig ko po sa inyo bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa taong ito. Dahil marami na rin akong worship tsaka joyful song na nagawa pero nakatago lang. Pero salamat sa Panginoon, may mga ginamit siya na tao kamukha nila Brother John Rev, Brother Carmelo Mortel, Brother Neil Bautista, isang seminarista, isa sa mga kumanta talaga. At saka si Brother, nakalimutan ko isang pianista. Pero anyway, maraming salamat Panginoon. So, ipaparinig ko po sa inyo yung dalawang version. Unang version, yung unang nagpiano at kumanta. At yung pangalawa, yung pinaka-final na po.
Amen. So, yan po yung unang version ng pananalig ko. At yan po yung officially na kinanta niya. Ito naman pong pangalawa, ito na po yung pinaka-final na kinanta ng isang seminarista, si Brother Neil Evangelista. At maraming salamat sa Panginoon sa ginamit niya. Nawa, ang kantang ito ay para sa ating lahat na dating hindi tumanggap sa Panginoon. Hindi pinapansin, hindi siniseryoso ang pag-ibig sa Panginoon. Pero nung nakilala ang Panginoon, ako naman, talagang kahit buhay, ibibigay para sa paglilingkod ng Panginoon. So pakinggan po natin ito. Sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin, pag-ibig ang iyaya mo'y di ko inaangkin. Sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para lang sa'yo. Amen. Nawa ang mga salita ng Panginoon ang magpalalim sa ating pananalig sa Kanya. Purihin ang Panginoon, to God be the glory.